Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Lagyan ko lang po ng ilaw at madilim po. So sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay hango po sa aklat ng Jeremiah chapter 18. Ang pamagat po nito ay The Potter and the Clay. So the doctrine of God's sovereignty is the central theme of the Reformed faith. Mahalaga po sa pananampalatayang reformado ang sovereignty of God. Ito po yung kanyang malalim na foundation. And one of the most vivid illustrations of the sovereignty of God can be found in Jeremiah chapter 18, 1-6, where the Lord sends the prophet Jeremiah to a potter's house to reveal his absolute control over Israel and by extension over all nations and individuals. Mahalaga po na atin tong paniwalaan, ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat, Diyos ang nakapangyayari, siya ang may likha ng lahat, at walang nangyayari na hindi alam, hindi pinahintulutan, o hindi naganap ayon sa gusto ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, bibigyan natin ito ng malalim na pag-aaral at tingnan natin ang katotohanan ng bagay na ito sa sulat ni Jeremiah chapter 18 verses 1-6. Samahan niyo po ako at atin pong basahin. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, Can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita, na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mga talatang ito ng Jeremiah 18:1-6 reminds us that we are the clay and God is the sovereign potter. Inilalarawan po ng kasaysayang ito, ng kwentong ito ni Jeremiah, ang katotohanan na tayo'y mga putik sa kamay ng magpapalayok. At ang magpapalayok ang siyang humuhubog ng putik na ito ayon sa kanyang kalooban. Uulitin ko po, bilang putik sa kamay ng magpapalayok, ang may kapangyarihan doon ay ang potter. Walang kapangyarihan ang putik na sabihin sa magpapalayok kung ano ang gusto niya na forma, hugis, o kung anong shape ang naisin niya. It is all on the will of the potter. So this text align with the Reformed doctrine such as divine sovereignty. God is so divine, He is the one in control, siya ang masusunod. Amen po ba mga kapatid? Align din ito dun sa tinatawag na doctrine of providential election or providence, o yung how God provide to His children and to everybody. Andun din yung doctrine of election, the immutability of God's decrees, meaning God did not or cannot change, and the monergistic view of salvation, na pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ang siyang nagpapasya, siya ang may kapangyarihan dito. Ang tao walang kapasyahan pagdating sa kanyang kaligtasan.
hindi magagawa ng tao kahit na kapiraso na magkaroon siya ng bahagi sa kanyang kaligtasan. Tandaan po ninyo, kung ang kaligtasan ay 99.9% sa Diyos at may natitirang 0.1% sa tao, pupunta sa impyerno ang lahat ng tao. That cannot be. Kailangan po ang usapin ng kaligtasan ay 100% God without any participation at all sa tao. Dahil if there is at least 0.01%, that will not be possible. So sa umaga pong itong ating pagbubulayan, i-examine natin ang Jeremiah 18:1-4. Ang una nating makikita rito mga kapatid ay the sovereign work of the potter. So ano pong utos ng Diyos? God's command to Jeremiah is to go to the potter's house. The Lord instructs him to receive the divine revelation. Sa pagpunta ni Jeremiah sa bahay ng magpapalayok, God will be speaking to him of something important. And He will show him the message. This demonstrate, mga kapatid, the reality that God speaks through tangible illustrations to teach spiritual truths. Kaya nga po tayo mapalad kung bukas ang iyong mata sa mga bagay na nangyayari sa iyong kapaligiran, tuturuan ka ng Diyos sa maraming mga bagay na iyong nakikita. Sa mga taong wala namang pang kakayahang makakita yung kanilang ibang senses, sense of touch, sense of smell, sense of hearing, yung mga senses ng body ibinigay ng Diyos upang ating makita at maunawaan na meron siyang mensaheng nais ipahayag. And the potter asked Jeremiah to go sa potter's house because he has a message for him. And then, ano nakita ni Jeremiah? The potter's work. Pagdating niya ron, he saw the potter is shaping a vessel on his wheel. Nakakita na po ba kayo ng potter's wheel? Yung iniikot po yun, ipapatong mo yung lumad o yung putik na basa. Pagkatapos sa pamamagitan ng kamay ng potter, ipoporma niya yung clay ayon sa gusto niyang disenyo. At naobsermahan ni Jeremiah na hindi lahat ng putik na ipinoporma ng magpapalayok ay nagtatagumpay na maiporma ayon sa gusto. May nawawasak. At pag nawasak ang formang ito, ang gagawin ng magpapalayok, ire-reshape niya uli ito as he sees fit for the pot. Yun ang nakita ni Jeremiah. And this symbolizes God's right to mold and remold His people according to His purpose. Kaya hindi po siya tumitigil. Kung ang pater ay paglalarawan sa Diyos at tayo ay larawan ng putik na talaga namang minsan mas marunong pa kesa dun sa magpapalayok, hindi naman sumasawa yung magpapalayok na paulit-ulit na i-remold, i-mold ang putik na ito ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kaya mga kapatid, lahat ng sirkumstansya ng buhay natin ay umaayon ayon sa gusto ng magpapalayok. Even the difficulties of life, even the things that we don't fully grasp or understand are working together for good. Romans 8:28. Para saan? Sa pagtupad ng Diyos sa paghubog sa bawat isa sa atin. Makikita nating pangatlo ayon sa nasaksihan ni Jeremiah ay yung tinatawag na God's providential hand. Just as the potter has authority over the clay, note that God has complete authority over individuals, over nations, and over the course of history. Kaya nga po mga kapatid, kapag sinabing history, it is His story. God is at work.
He is in complete control. He has authority over individuals, over nations, and all the things that is happening, that has happened, and will happen. Ganun po kamakapangyarihan ng Diyos. At katulad po ng magpapalayok, He is and He was in complete control. So this reflects the doctrine of divine providence, where God actively governs all things according to His will. At kung ikay mananampalataya ng Diyos at ikay Kristiyano, magbibigay ito sa iyo ng sense of peace and hope. Mawawala ang pagkabagabag, mamumuhay ka sa kumpiyansa na ang Diyos na ating Panginoon ay laging may kontrol. Tangan tayo ng kanyang kamay katulad ng pagkakahawak ng isang magpapalayok sa palayok, na ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ay paraan niya ng paghubog sa kung ano ang kanyang minagaling. Mga kapatid, walang aksidente sa buhay, mga kapatid. Wala pong aksidente sa buhay ng mananampalataya. You are held by the mighty hands of God, and He is doing His divine providence. He is actively governing all things according to His will. Yan ang sinasabi ng Ephesians 1:11. Ano sabi diyan ni Pablo? In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Hindi naman ho mahirap intindihin yan. Hindi ho mahirap unawain yan. Walang rocket science dyan. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Epeso, we are chosen by God. We are predestined according to the plan of God, who works out everything. That is the divine providence. He is continuously working out everything in conformity to His purpose and will. Ginagawa niya ang lahat ng nangyayari sa buhay ng individual, sa buhay ng nation, sa buhay ng history, in accordance to His will and purpose. Tanaw na ng Diyos ang dulo. Alam na ng Diyos ang script. Alam na ng Diyos ang the end. And everything will work according to what He planned. Amen? And that reality must give you hope and confidence na harapin ang anumang hamon ng buhay sa pagtitiwala na ang Diyos ay hindi magkakamali. Amin po ba, mga kapatid? Kaya kung ikaw ngayon ay nag-aalala, nasa panahon ng depresyon, nasa panahon ng maraming mga isipin, paniwalaan mo na ikaw ay lupa sa kamay ng magpapalayok, maaaring hindi patapos ang Diyos sa disenyo ng buhay mo. Amen? So, God's sovereignty extends over both salvation and judgment, ensuring that His decrees will come to pass without failure. Amen? Kung meron mang pagpapahinuhod ang Diyos ngayon, kung meron mang ginagawang mukhang delay ang Diyos ngayon, hindi po nangangahulugan ito na hindi niya tutuparin ang kanyang mga ipinangako. Darating ang panahon na ang lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa kanyang itinadhana. Amen, mga kapatid. Isaiah 46:9-10 says, remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Verse 10, I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come.
I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Kung hindi nyo alam yung mga talatang yan, ayan po ang pruweba. Alam ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Ang mangyayari bukas, batid ng Diyos. Kung hindi natin gusto, pinahintulutan pa rin yun ng Diyos. Kung pagkakasakit, karamdaman, o maging ang hantungan ay kamatayan, alam yun ng Diyos. At bahagi yun ng kanyang plano. Hindi siya nagkakamali. Amen? Sa ganung bagay, dapat makapamuhay tayo ng may kapayapaan. Pangalawa, ipagpatuloy natin ang obserbasyon ni Jeremiah. Let us consider the clay in the potter's hand. Jeremiah 18:5-6. So makikita po natin dito, mga kapatid, yung God's sovereign rule over His people. Sabi po, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done? Ang sabi po ng Diyos kay Jeremiah, sabihin mo sa bansang Israel, hindi ko ba pwedeng gawin sa inyo bilang aking bayan ang ginagawa ng magpapalayok sa kanyang kamay? Mga kapatid, God's rhetorical question affirms His absolute control, His absolute power over His covenantal people, na siyang masusunod. Kung gusto ng Diyos, ipaalipin sila, kung ipasakop sila, kung ipawasak sila, at kung ubusin sila ng salot, pwedeng gawin yun ng Diyos. Nobody can stop Him. At ang kasaysayan, nagsasabi sa panahon ni Noe, inubos ang lahat ng tao at isang pamilya lang ang itinira. Who can question what God wanted to do? We cannot. So dito po sa mga talatang ito, He determines the rise and fall of Israel according to His divine plan. Daniel chapter 4 verse 35, all the peoples of the earth are regarded as what? Nothing. Sa Biblia, mababasa natin, tayo'y usok lamang. Nandyan ngayon, bukas wala na, para tayong aso. Ang buhay ay parang damo. Nandyan ngayon, bukas ay wala na. Parang usok. Napakaraming paglalarawan ng Biblia tungkol sa katotohanan that we will soon perish. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases with the power of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hand. Sinong pwedeng pumigil sa kamay ng Diyos? At lalong sinong pwedeng mag-utos sa Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, tanggalan natin ang ating mga sarili ng kahambugan sa pamamagitan ng pagdedeklara at pag-uutos sa Diyos ng kung ano-anong bagay, tapos gagamitin natin ang pronouncement na in the name of Jesus. No one can hold back His hand or say to Him, what have you done? Daniel chapter 4 verse 35. So mga kapatid, this sovereignty of God extends beyond Israel to all the nations. Hindi lang ito sa bansang Israel, kundi maging sa atin na bayang Israel na piniling iglesia ng Diyos. Kung saan inire-reiterate ni Apostol Pablo yung image ng potter having authority over the clay. Mababasa natin yan sa New Testament sa aklat ng Roma 9:21. Na ano po ang sabi doon? Romans 9:21. Does not the potter have the right to make out the same lump of clay from pottery to special purposes and some for common use?
ang Diyos ang masusunod. Kung may pinagkalooban siya ng ganong kaloob, at yung iba hindi niya binigyan ng ganong kaloob, sino tayo para kumwestiyon? Kung yung iba'y ginawa niya na mas makinis, mas matalino, mas maputi, who are we to question? We don't have the right. Ang sabi ni Paul dyan, 9:21, does not the Pater have the right? Yes, He has. Tayo, do we have the right? None. We don't have the right. Kaya mga kapatid, yung pong paghingi lagi ng kalooban ng Diyos ay ang isang pinakamahalagang salita ng pagtitiwala sa katotohanan na ito. Maging sa ating pagdadasal, ang pagdadasal ay hindi garantiya ng pagtanggap kung anong gusto mo. Minsan ginagamit ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ang panalangin bilang, ano tawag doon? Paghingi ng isang spoiled brat sa Diyos. Huwag niyong ipagkahamali na kapag naglupa sa ika, ibibigay sa iyo ng Diyos ang hiling mo katulad ng isang batang nagtatantrum. Ano ka? Sino ka para diktahan ng Diyos at para makulitan ng Diyos sa ibigay sa iyo ang gusto mo? Ano ka? Saan mo nahagilap yung ganong klase ng mga katuruan? Hindi pwede yun. Kaya nga tayo sa ating pagdadasal, ang hiling lang natin may your will be done. Ang iyong kalooban ang siyang masunod. Kaya makikita natin dito mga kapatid, yung ikalawang punto, aside doon sa God's sovereign rule over His people, yung total dependence on God. Take note that the clay has no power to shape itself. Yung clay, yung lump of soil, ipatong mo man sa potter's wheel, paikutin mo maghapon, wala siyang magiging forma kundi lump of clay. Malibang hawakan ito ng Diyos, dun lang ito magkakaroon ng forma. Amen po ba mga kapatid? Clay has no power to shape itself. And likewise, we are utterly dependent on the Lord for everything. Salvation, sanctification, and everything in life. It was and it is supplied by God. Amen? Kasi magpaikot-ikot ka man sa mundo, kapag hindi ka hinawakan ng kamay ng magpapalayok, walang magiging forma ang buhay mo. So it only shows the complete dependence of the clay to the potter. Amen? And this aligns with the Reformed doctrine of total depravity. We cannot do anything, which teaches that apart from God's grace, we are unable to mold ourselves into something good because there is no good in us. Romans chapter 3 verse 10 to 12. Malinaw na sinasabi ni Pablo, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless clay. Dinagdag ko lang yung clay. Dahil yun naman po ang katotohanan, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang analogy ng potter at ng clay. Kapag hindi hinawakan ng potter ang clay na ito, walang magiging forma ang buhay. There is no one who does good, not even one. Amen? So anong mangyayari? It is only through the effectual calling, which is, ang kasunod ay regeneration, that God reshapes sinner into vessels of mercy. We will not seek God.
unless the Lord, by His effectual call, quicken our dead spirit and make it alive. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo kay Lazaro nung siya'y namatay. Ganon ding pagtawag ang gagawin ng Santong Espiritu sa ating mga patay na espiritu para tayo'y maborn again. It will start with the effectual calling and then regeneration or being born again. John 6:44, huwag niyong kakalimutan, no one can come to Christ unless the Father who sent him draws them. Amen? So ano pa? Titus 3:5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through what? Through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Naligtas tayo dahil hinugasan tayo sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. By being born again. And again, it will start with the effectual call and then we will be made alive. Amen? Kung inyo pong napapansin, paulit-ulit lang, kahit ano pong talata pag-aralan natin, dyan tayo bumabagsak sa doktrina eh. Kahit ano pong verses ang ating buksan, dadalhin tayo sa realidad ng mga teaching na yan na tayo po'y walang kakayahan at ang Diyos lang ang may kapangyarihan. Amen po ba mga kapatid? So, that is the complete, total dependence of the clay to the potter. Pangatlong punto na nakita dyan ni Jeremiah ay ang karapatan ng Diyos na humukom. God's right to judge and to redeem. Just as the potter can shape the clay, huwag niyong kalimutan, God has the right to destroy the clay. Kung gusto ng Diyos na yung clay na nasa kanyang kamay ay durugin at itapon sa daan, may magagawa ba yung clay? Karapatan yon ng pater. Karapatan ng pater na iporma niya ang clay ayon sa gusto niya para maging kapaki-pakinabang na palayok o kaya'y banga o kaya'y isang magandang display item or work of art. Or kanya itong durugin at wasakin at gawing panambak na lang sa daan katulad ng asin na nawala ng lasa, wala siyang silbi kundi yapakan ng tao. That is the right of the pater. And if the pater is God, God has the right to judge or to redeem. Pwede ba tayong magreklamo sa Diyos? Bakit siya niligtas mo, ako hindi? O ako niligtas mo, bakit siya hindi? Do we have the right? This is the doctrine of unconditional election. Take note, hindi lahat ng tao pinili ng Diyos. At ito mga kapatid, ang argumento lagi ng marami. Matuwid ba ika ang Diyos? Kung pipili lang siya ng ganyang gustong iligtas, ito rin ang argumento in Romans chapter 9 eh. Ano po ang sabi doon mga kapatid? Romans 9:20-21. But who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Does the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use? May karapatan siya. At sa Romans chapter 9, binanggit din dyan mga kapatid, ang analogy ni Esau at ni Jacob.
na ang kambal na ito nasa sinapupunan pa ng kanilang ng ina, hindi pa lumalabas, na ang sabi, hindi pa sila nakaisip ng mabuti o masama dahil hindi pa naman sila isinisilang, sinabi na ng Diyos, I love Jacob and I hate Esau. Inunahan na ni Pablo ng pagtatanong ang mga tao, hindi makatuwiran ng Diyos. Pero anong sabi ni Pablo? Mga hangal, matuwid ang Diyos. God chooses whom He will save according to His sovereign will. This passage serves as a warning to those who persist in rebellion may be shaped into vessels of wrath. Romans 9:22. What if God, although choosing to show His wrath and make His power known, bore with great patience the objects of His wrath prepared for destruction? Sa Tagalog, maganda. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga niya pa rin na pinagtiisan ang mga taong dapat sanay parusahan na at lipulin. Amen? Yun po yung obserbasyon na nakita ni Jeremiah doon sa magpapalayok. Puntahan natin ang third points, the gospel in the potter's hands. Let us look at the potter's work of redemption. Ang Diyos ang magpapalayok, and through Christ, God takes broken, marred, unshaped, destroyed sinners. At anong ginagawa ng potter? He will reshape them again into a vessels of honor. 2 Corinthians 4:7 says, but we have this treasure of jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Sinabi diyan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, we have this jar of clay. This is the work of the sovereign God. The work of sovereign grace where God regenerates the sinner's heart and brings them to salvation. Ezekiel 36:26-27. Ang sabi po, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. This aligns with monergism. Monergism means the doctrine that salvation is entirely a work of God, not human effort. John 1:12-13, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. We became children of God not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Amen? And that is what we call the work of redemption. God's grace, the work of our redemption. Second, pagkatapos na ikaw ay buhayin at ikaw ay maborn again, bigyan ng bagong puso at bagong espiritu, tatawagin ka sa pagsisisi. The call to repentance. In Jeremiah 18, God warns Israel of impending judgment if they do not repent. And this highlights the relationship between divine sovereignty and human responsibility. Though God is sovereign, He commands all to repent. And surely, all those whom God regenerated
will come to faith. Because faith in itself is a gift from God. Amen? Acts 17:30, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. While salvation is by grace alone, human beings are still accountable for their response. Luke 13:3, I tell you, but unless you repent, you too will all perish. And that is the call to repentance. And the third, the assurance of God's plan. The plan of God will surely come to pass. Philippians 1:6, He who began a good work in you will bring it to completion. Amen? God shaping our lives is purposeful and He is faithful to complete it. This ties to the doctrine of perseverance of the saints, where God ensures the final glorification of His elect. Just as the potter completes the work he begins, so does God complete His work in the believer. Amen? Romans 8:29-30, for those God foreknew, He also predestined to conform to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, also glorified. In conclusion, mga kapatid, Jeremiah 18:1-6 is a powerful reminder that God alone is sovereign over our lives. Amen? As the potter, He has the right and wisdom to shape us for His glory. Kung mahirap man ang pinagdadaanan mo, kapatid, hinuhulma tayo. Kung hindi mo man naiintindihan, magtiwala lang. Darating din ang hubog. Tatama rin ang hulma. Hindi sa gusto natin, kung hindi sa gusto ng Diyos. Pagtiwalaan natin ang proseso, rather than resisting His hand, let us submit in faith, trusting that His plan is always for our ultimate good and His ultimate glory. This passage ultimately points us to God's sovereign grace in election, in sanctification, at sa dulo, our glorification. Truths that should humble us and cause us to rest in the assurance of His divine work. Huwag din nating kalimutan, this passage also serves as both comfort and warning. Comfort, para doon sa mga nagtitiwala sa Diyos, knowing He is shaping them to eternal glory. And warning to those who resist His hand, as the vessel that does not conform to His will may be reshaped in judgment. Amen? May we therefore humble ourselves before the sovereign potter and submit to His shaping work in our lives. Kung kayo po'y nag-small group, Bible study, magandang application questions po ang mga ito. Una, are you submitting to God's shaping in your life or are you resisting His will? Second, how does the truth of God's sovereignty give you confidence in times of uncertainty? And the last, in what ways can you surrender more fully to the potter's hands this week? Pagpalain po kayo ng Panginoon, Soli Deo Gloria. How do you understand? Ito pa pang-apat. How does understanding God's sovereignty deepen your worship and dependence on Him? Again, Soli Deo Gloria. God bless sa inyo mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless po.